Noong panahong yon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos nahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila lubhang nang kilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita ang pipi. Paano po ba kayo gumawa o magtrabaho? Binibigay niyo po ba ang best ninyo? Nasisihan naman ba ang iba sa trabahong pinapakita ninyo? Sinabi ko po ito sapagkat alam naman natin na sa panahon ngayon sa tindi ng kompetisyon, sa trabaho sa negosyo, may edge lagi yung sabi nga natin, maayos yan magtrabaho. Kasi nakukuha mo yung halaga, yung worth o higit pa nang ibinayad mo sa produkto o kaya sa serbisyo. Halimbawa, nakain ka sa restaurant, masarap yung pagkain. Okay. Pero masarap lang ang pagkain, maganda pa ang ambiance, mabait ang staff, malinis ang CR. Di ba yun? May edge yun. Halimbawa, nagpagupit ka sa salon o kaya sa barberia. Okay na yung gupit mo, mabait pa rin yung staff, malinis ang CR, may masahe ka pa. Ayos nang magtrabaho, magalang pa't marespeto, may malasakit pa sa trabaho, sa mga ari-arian mo, sa mga gamit na meron ka, at maging sa pamilya mo. Okay yun. May edge agad yun. Ito yung mga tao na masisiyahan ka sa trabaho. Ire-recommenda mo sa iba kung kinakailangan sapagkat wala kang maipipintas sa mga gawa niyan. Kesa naman sa ganito, ayan, di ba? Natatandaan niyo, I think, familiar kayo dito, sa mga nag-FB, yung mga memes na ang sinasabi doon ay, another satisfied client. Pero, sarcastic to. Kasi ganito yung sinasabi sa mga memes. Limbawa, yung unang slide na yan. Ayan, si engineer, o kaya si architect, nagtayo ng bahay. May second floor. Pero yung tukod ng second floor, yung poste ng second floor, kasing nipis ng tirador. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Pag sinabi pong anong buti, napakabuti ng lahat ng kanyang ginawa, hindi lamang po ito tumutukoy sa pagiging moral, pagiging mabuti ng ginawa ni Kristo. Kasi mabuti yung nagpagaling siya. Ang sinasabi dito ng mga tao yung buti na sa lahat ng aspeto mabuti. Kahit saan mo tingnan, pulitong-pulito yung pagkagawa, yung pagpapagaling na ginawa ni Kristo. Wala kang maipipintas, walang kulang. Saktong-sakto rin sa pangangailangan ng tao. Wala kang masasabi, kumbaga. Kaya nga po mas gusto ko yung sa English translation nito. He does all things well. Yun ang sabi ng mga tao. He does all things well. Dito, inilayo muna niya sa karamihan yung tao. Bakit? Para mas maging personal ang approach niya dito. You see, kapag nagpapagaling ang ating Panginoon, hindi basta makapagpagaling lang, meron siyang pakialam sa tao na bibigyan niya ng kagalingan. Aside from this, hinawakan din niya. May ritual siyang ginawa. At ang isa din sa dahilan ay upang mas maiparamdam niya yung care niya, yung pagmamahal niya, may personal touch. Kumbaga, of course, we have here yung complete healing na ibinigay niya. Kasi ang sabi dito, natanggal yung pagkabingi, okay na yun Yun yung problema, bingi. Natanggal yung pagkautal, okay na yun di ba? Yun yung pangalawang problema, pagkabingi at pagkautal. Pero, may pangatlo. Sabi sa pangatlo, at nakapagsalita ito ng malinaw. Nawala ng pagkautal. Hindi lang nakapagsalita pa ng malinaw. It could have taken much time bago naramdaman ng taong ito ang ganap na kagalingan kasi matagal siyang bingi. Hindi naman karaka-raka makapagsasalita ito ng malinaw sapagkat for the longest time wala siyang narinig na salita. Pero kabud na binigay agad ni Jesus sa kanyang lahat. Ang kompletong kagalingan. Well, of course, not to mention, yung pagbibigay din ni Kristo ng kapatawaran sa kasalanan ng kanyang mga pinapagaling kapag alam niya na ito ay kinakailangan. Ganon gumawa. Ganon magtrabaho si Kristo. Pulido. Wala kang maipipintas. Ayos na ayos. May re-recommenda mo because He does things really well.
mabuti siyang magtrabaho. Because Jesus does things well, dapat maging ganun din po tayo. Kapag nagtatrabaho tayo, ano man ang sitwasyon natin, ano man ang inaasahan natin, ibigay natin yung the best natin. We should always strive for excellence. Hindi yung pwede na yan, okay na yan, ayos na yan. Meron pong expression, di ba, sa Ingles na bloom where you are planted. Ang ibig sabihin no, na hindi lamang yung tumubo tayo kung saan tayo tatanim, kundi yung mamulaklak din tayo. Mamunga rin tayo. Alam naman natin sigurado ang pagkakaiba ng isang halaman na may bulaklak, may bunga, kaysa sa isang halaman na wala, di ba? Mas kaaya-aya, mas katuwa-tuwa, kalugod-lugod tingnan ang isang halaman na may bulaklak, may bunga. Dapat ganun ang ating buhay. Hindi tayo dapat basta nabubuhay ng gumagalaw, humihinga. Dapat tayo nabubuhay ng totoong may buhay. May energy, effective, inspiring, para makapagbigay din tayo ng buhay sa iba. Gusto ng Panginoon na hindi lang ako basta pare, na hindi lang ikaw basta madre, na hindi lang ikaw basta engineer, doktor o empleyado. Hindi gusto ng Panginoon na basta asawa ka lang, magulang ka lang, nanay ka lang, tatay ka lang, anak ka lang, kaibigan ka lang, o tao ka lang. Gusto ng Panginoon na tayo mabuting tao, epektibong tao. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging pamparami at pampagulo lamang sa napakarami at napakagulo ng mundong ito. Meron tayong misyon. And I strongly believe that God expects us to fulfill our mission well. Heaven is the best place to be. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. The best ang langit. And so I don't think heaven will also be for people who are not doing and giving their best. Masusuportahan yan ng mga talinghaga. Halimbawa, yung talinghaga ng talento. Naggalit ang Panginoon dito nang hindi dinevelop, hindi ininvest, hindi pinagbuti ang talento, ang kakayanan ng tao. Sa huli, hindi husgahan ng Panginoon kung gaano kalaki, karami ang talentong ibinigay sa atin. Uhusgahan niya tayo kung paano natin ito ginamit, kung paano natin ito dinevelop upang makatulong din tayo at maka-inspire din tayo ng buhay ng ibang tao. God does things well. Sapagkat ang Diyos ay maayos. Kung magtrabaho, maniwala tayo na pagbubutihin din niya, ayusin din niya ang buhay natin. Ang buhay natin. Kung ang mundo ngang ito, who was then a formless wasteland, sabi ng Bible, inayos niya, pinaganda niya. Ang buhay pa ba natin ang hindi niya pagandahin? Tayo ang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang mga nilikha. Sinasabi nga sa Biblia, nang nalikha niya ang araw, ang buwan, ang tubig, ang mga hayop, ang mga halaman, sinasabi lang doon na nakita niyang ito'y mabuti. Pero nang likhain niya ang tao, sinabi ng Diyos na ito'y napakabuti. Ibig sabihin, tayo ang mas nagpabuti. Tayo ang mas nagpaganda sa lahat ng likha niya. So kung ang mundo ay inayos niya, ang buhay pa ba natin ang hindi niya iayos? Come on. Iaayos at iaayos niya ito. Isang girlfriend na nag-wish mula sa kanyang boyfriend, nabigyan siya ng flowers ngayong Valentine's Day. Kasi nga daw, ngayong Valentine's Day, pagandahan eh. Mas nagiging maganda raw ang babae kapag nakaka-receive ng flowers eh. Binigyan naman siya ng flowers ng kanyang boyfriend. Kaya lang, iba yung paraan ng pagbibigay ng kanyang boyfriend. Iba yung style. Ayan, o, ayan. May dedication. Patay na patay ako sa'yo. Galit ba naman? Diyan talaga maganda siya. Yun nga lang, yung ganda niya, parang natutulog nga lang. But seriously, iaayos ng Diyos ang ating buhay sa kanyang paraan, sa kanyang panahon. Ngayon, kung sa tingin natin, parang hindi pa naman ayos ah. Kala ko iaayos. Bakit may mga problema pa? Bakit may mga kulang pa? Bakit may mga naipipintas ka pa sa buhay mo? Bakit may mga suliranin pa? Bakit may mga pinagdaraanan ka pang ayaw mo? Bakit may mga tao pa rin ganito sa buhay mo? Bakit niloloko ka? Bakit sinasaktan ka? Ibig sabihin, hindi pa ayos. Kasi maayos magtrabaho ng Diyos. At kapag hindi pa ayos ang buhay natin, ibig sabihin, hindi pa tapos mag-ayos ang Diyos. Meron pa siyang inaayos. Maghintay lang tayo. Maging matyaga lang tayo. Sumampalataya lang tayo. Habang ibinibigay din natin ang best natin sa anumang trabaho o ginagawa natin, anuman ang sitwasyon, nasaan man tayo, sino man tayo, anuman ang meron tayo. Amen.